Magandang araw muli sa ating lahat at nandito muli tayo para mag-share sa ating experience at experience ng ating ka-TH na ating tinulungan. At i-share po natin ito at magbibigay po sa atin ng karagdagang kaalaman sa pagti-treasure hunting. At salamat po sa mga sumasabay-bay po sa atin at ah, nanonood po sa ating mga video ay maraming salamat po. At pasensya na po maingay yung ahas. At ngayon po ito po ay ah, karugtong po ng site 2 na ating site. At ngayon ay papasok na po tayo. So susundan po natin yung bots or yung paa po na pointer na sa ating mga nakaraang video at ito ay papasok na po sa ah, under po ng mismong batong mga marka. Okay po, yung malaking markang batong puso na may mga bitak-bitak pa at may mga markers pang ah, tawag ito yung treasure on the western part of tunnel. Okay, so yan. At ngayon po ay ito'y papapasok na at may mga marka po tayong nakikita rito at yung mga broken stone po, yan. Yung mga yan po, yan. Yan po, yan. Yung mga broken stone. Yan din po, at yan. Meron po siyang kaibang shape. Yan po ay diamond shape. Yan. At tingnan ko po ng iba. Yan, mas malinaw po ito yung diamond shape. So, ang tinuturo po ay doon banda. So, papunta po doon. At may binibigay po siya dito na ito po ay para nag-curve po siya na naka-imbus. Ang isa pong ito ay parang mag-letter C siya. Medyo naka-imbus at para sa akin ito po ay nagsasabing door. Okay, so pintuan po yung ating napasok at papasok po doon. Ngayon, at sabi niya, mga 1 meter lang. So, 1 meter yung iaabante po natin. Mga 1 metro lang po yung iaabante. At papasok. Ngayon, pagkatapos nito, yan, mayroon din yan. Isang bato rin po ay letter C. Minsan, yan po ay hindi lang po tunnel ang ibig sabihin, kundi door din po. Okay, so, at ang tinuturo nga pong direction ay tama. Ganon, sundan po natin lang ito na direction. Mga 1 metro. So, antabayanan po ang 1 metro. So, maging observant ka po sa mga marker na makikita mo. And then, meron pa tayong mga marker dito. Yan. Yung papasok na yan. Ayan, mga bato na ganyan. Mga broken stone. Ayan. 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 Arrowhead. Yan. Papasok pa rin. And then, yan. Ito na yun after 1 metro. Meron na pong kakaiba. Okay. So, may napansin. So, pag napapansin po natin yung arrangement ng mga bato. Kaya pagka nag-a-advise po ako na mag-ukay, ay huwag nyo po basta-basta tinatanggal ang mga bato. Unahin nyo po yung madadaling malambot na lupa na tanggalin. Kasi minsan yung mga bato na to, yung mga bato ay inarrange po nila yan para magiging sign po yan or marker. Kaya hindi dapat yan na ginugulo or tinatanggal agad. Maging observant kayo kasi kalimitan ng mga marka ay hindi basta-basta mo matatanggal kasi naka-fix po yan. At yung madaling tignan ay yung madaling tanggalin ay yung mga
mga lupa na nakalagay po sa mga gitna-gitna po niya or sa gilid-gilid po niya. So makikita po natin ito at ito po ay foot marker din po ito na right foot. Okay? So yan. Yan. So ito po yung right foot. Mapapansin po natin. At makikita po natin dito na makikita natin dito na ito yung right foot. So ang ibig sabihin po ng right foot ay trouble ended, stop, or sinasabi niya po right. So pansinin mo rin ang right side mo. So marami pong meaning ang foot. So tignan mo yung right side mo. So ngayon, ito nga pinansin po yung right side. So ang nangyari, may makikita po dito na parang diamond shape din siya na ganito. At ang ibig sabihin po siya ay go north. So pag nagkumpas ka rito mula sa paa na to, papuntang north, right side. At ito po yung pupuntahan mo. So ito yung banda na kailangan mong butasin papuntang north kasi doon po ang north side. And then meron pa tayong clue na makikita dito ay ito. Yan po ay passageway at ito po yung susundan mo papunta doon. So ito pa ganun po. At ito yung nagsasabi na parang 1. Itong bato na to na rectangle. Nagsabi po rin ng short distance. So pag short distance malamang sigurado maiksi lang yung papunta doon. At baka antabahan mo mga marker kasi baka may change direction ulit. So yan ang passageway. And the same time ay meron po tayo ditong ito. Itong tatlong batong nagtuturuan. So may parang petals po ito na inarrange po ang bato at naging parang 3 petals. So mag-ingat po sa mga booby trap na boulders. So sliding boulders. So yun po ang clue nito. At sabi mag-ingat. Okay po. Kasi may mga sliding boulders. And then tingnan po natin iba. Yan po yung mas malinaw. At makita nga natin dito yung pagkaka-arrange niya. Okay. And then yan. So kung mapansin natin yan, kung ganyan ang diba para siyang bulaklak na may 3 petals. And then yan yung passageway. Yan. Yan. Okay. Ang katiis po natin ay mga drawing or nagguhit-guhit. So yan. Yan siya. Panoorin po natin. At yan nga po. At ito po nga yung marka. At ito po yung panoorin po natin yung video na to. So panoorin mo natin. Ganito po siya. Go north yan. Passageway. Short distance. Petals. 3 petals na bulaklak is danger. May booby trap at ayan po, mag-ingat po sa mga boulders sa taas or sa gilid. Yan. Okay. Ayan, foot marker. Right foot marker po yan na bato. Yan. Okay. So, yan po.
'Yun. So, maraming salamat po sa panonood at, salamat po sa pagsuporta sa ating, video at salamat po sa lahat. At nawa po ay, humingi lang po tayo ng awa sa Diyos para bigyan tayo ng kaalaman kung paano gawin yung treasure hunting at nawa po ay, kung, papalarin po tayo, magpasalamat po tayo kasi naawa po ang Diyos sa atin at ibinigay po niya kasi siya po talagang nagbibigay ng treasure. Yun lang po, maraming salamat po sa lahat po.